sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alena. 30 years old na sa ngayon at tubong Aringay, La Union. Pero nakatira kami ngayon ng family ko sa Project 7 sa Quezon City. Nais kong ibahagi ang aking kwento patungkol sa aking sarili, kapatid, ina at pamilya. Marahil ay mahirap mang paniwalaan ang mga sumusunod na pangyayari. Kaya't iiwan ko na lamang ito sa inyong pansariling panghuhusga. Nais kong simulan ang kwentong ito noong bata pa lamang ako. Grade 5 na ako nang mapadpad kami dito sa Quezon City. Katulad ng sinabi ko ay taga La Union talaga ang aking mga magulang. Kaya lamang kami tumira dito sa Quezon City ay dahil hindi tanggap ng pamilya ni Mama si Papa. Sa laki ng galit at tutol nila ay napagpasyahan ng aking magulang na tumira sa Metro Manila at magpakalayo-layo. Bata pa lamang ako ay lipat na ako ng eskwelahan. Halos kada 2 taon kung ako ay lumipat. Security guard kasi si Papa at lilipat kami sa kung saan siya madestino. Yun din ang akala ko. Naganap ang unang insidente noong grade 2 ako. Mahiyain at puro aral lamang ang aking inaatupag. Bahay at paaralan. Kung gaano kalayo ang loob ko sa mga tao sa kadahilan ng bibihira akong lumabas ng bahay, ay kabaliktaran naman nito ang aking ina. Mayroong karisma ang aking ina na kahit ako ay hindi ko mapaliwanag. Maraming tao po ang giliw na giliw sa kanya at marunong makisama ang aking ina. Matalino, maganda, kaaya-aya ang personality at mahusay magsalita. Hindi ako pinapalaro ni Mama sa labas ng bahay dahil lampad sakitin ako. Totoo, lumaki akong sakitin, maputla at lampa. Kaunting takbo ay madadapa at uuwing sugatan. Mayroon akong naging kalaro kahit na napakahirap para sa akin ang makipagkaibigan. Naging malapit sa akin si Jovi. Anak siya ng aming kapitbahay. Madalas ay nasa bahay namin si Jovi tuwing Sabado at Linggo. 5 silang magkakapatid at maliliit pa kaya't laking tuwa ng nanay ni Jovi. Handa si Mama na alagaan siya tuwing Sabado at Linggo. Rason ni Mama ay nangungulila siya sa mga bata, palibhas ay malaki na daw ako. Matanda ako kay Jovi ng halos 2 taon. Maghapon lamang kaming naglalaro sa kwarto. Habang nasa bahay si Jovi, pansin ko na asikaso siya ni Mama. Nariyan ang pinapaliguan, pinapakain at kung minsan ay sinusuotan ng mga damit. Bilang isang bata ay nakakaramdam ako ng inggit at bigat sa dibdib. Sa tuwing inaalagaan niya si Jovi. Kada bibisita si Jovi ay laging tinatanong ni Mama kung may umuuga ba siyang ipin. Jovi, gaano ka kadalas magsipilyo? Tanong ni Mama isang araw. Minsan lang po, nahihiyang sagot pa ni Jovi noon sa magulang ko.
Halika't magsipilyo ka rito. Nako, dapat maging maalaga ka sa mga ipin mo. Sagot pa ni Mama. Habang ako ay nasa may pintuan ng banyo. Kitang-kita ko kung gaano ni Mama kuskusin ang ipin ni Jovi. Malumanay nung una hanggang sa unti-unting lumalakas at nagiging marahas. Kita ko kung paanong pumiglas si Jovi. Napansin ni Mama na nasa likod lamang ako. Kunin mo nga yung sinulid, aba, itong si Jovi meron palang umuuga ng ipin. Utos niya sa akin. Pinamumog niya si Jovi at merong mga dugo na kasabay ng malapot niyang laway na tila sinulid na nangingilid sa kanyang mumunting labi. Ayan, hindi ka kasi nagsisipilyo. Ang rupok ng mga gilagid mo. Mabilis magdugo at heto may umuuga kang ipin. Bunutin na natin, Jovi, ha? Paalam pa ni Mama. Wag na po, tita, masakit po. Kinakabahang sagot naman ni Jovi. Shh, madali lamang ito. Parang kagat ng langgam. Insist ni Mama. Bilang isang bata ay wala kang kakayahang tumutol sa kahit na anuman ang nais gawin sa iyo ng nakakatanda. Itinali na animoy laso sa regalo ang sinulid sa ipin ni Jovi. Tahan na, madali lamang ito at parang magic. Dagdag pa ni Mama para mawala ang takot ni Jovi. Kita ng aking dalawang mata kung paanong bunutin ni Mama ang ipin ni Jovi habang si Jovi naman ay pikit mata. Kuyom ang isang kamao sa lababo, ang kabila ay nakahawak ng mahigpit sa braso ni Mama na sa aking paningin ay bumabaon ang mumunting kuko sa makinis na balat ni Mama. Namimilipit sa sakit at umiiyak pa. Si Mama naman ay may hindi ko may paliwanag na kislap sa mga mata at ngiti sa gilid ng mga labi niya. Nang hindi na kontento si Mama sa paghila ng sinulid ay kamay na niya ang ginamit. At kita ng mga inosente kong mga mata kung paano siya makipagbunong braso sa kapirasong ipin ni Jovi. Ako ay tila nakapako sa aking kinakatayuan. Nahihipnotismo ng ngiti ni Mama ng mga oras na yon. Ginalugad ng aking sariling dila ang bawat ipin na maaabot ng aking dila. Tinatansya kong may ipin na umuuga. Nadismaya ng wala. Samahan mo na si Jovi sa kwarto. Pahiramin mo muna ng damit at nabasa itong damit niya. Bilin pa ni Mama sa akin. Walang humpay sa pag-iyak si Jovi. Iniinda ang kirot sa gilagi dulot ng pagkabunot ng ipin. Hindi ko alam ang gagawin ko at inalo ko na nga ang lahat ng laruan ko ngunit ayaw niyang huminto sa kakaiyak. Shhh! Kinarga ni Mama si Jovi at parang silang mag-ina sa ganung posisyon. Nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Buti na yon na natanggal natin. Baka umuga pa yon at malunok mo sa pagtulog mo, sige ka. Tahan na, love ka ni tita. Anong gusto mo, ice cream? Ice cream tayo bukas, ha? Pangaalo ni Mama habang haplos ang likod at ulo ni Jovi. Nakatulog si Jovi sa ganong posisyon habang ako ay nanonood ng cartoons sa TV. Panggabi dati ang anime. Papadudot mistulang bunsong kapatid ko si Jovi ng mga panahong yon. Gaya ng nakagawian tuwing walang pasok sa amin na mamalagi si Jovi na labis na kinatutuwa naman ni Mama. Ngunit habang tumatagal, napapadalas ang pagkakasakit ni Jovi. Nariyan nang nagtatae, nagsusuka, nangihina o nilalagnat. Sa murang edad ko na yon ay hindi ko maintindihan kung paano ang masiglang Jovi na iniiwan sa amin pag umaga ay kadalasang umuuwing nangihina kapag gabi. Nang sumapit ang Marso ay inaasahan ko na araw-araw sa aming mamamalagi si Jovi. Inggit at puot ang nadarama ko. Ako ang anak ngunit bakit ibang bata ang inaasikaso ni Mama? Napapadalas ang pagsusuka ni Jovi kapag siya ay kalaro ko at walang sakit. Hindi siya pinapansin ni Mama at hinahayaan lamang kaming maglaro.
Dahil kapos ang pamilya ni Jovi, si mama ang nagsisilbing takbuhan nila kapag may sakit siya. Nalalagi ng minsan buong linggo si Jovi na nakahilata sa kama ko. Maputla, nanghihina sa pagsusuka at pagtatae. Si mama ay tila ba isang ulirang ina sa pag-aasikaso kay Jovi. Kita mo ang pawis na bumubutil sa noon niya at ang pagpupuyat niya para kay Jovi. Natapos ang tag-araw. Hindi na bumalik si Jovi sa bahay, Papa Dudut. Sabi ni mama nasa langit na daw si Jovi at binabantayan ako. Nakita kong paano umiyak si mama na tila nawala ng anak sa pagbisita namin sa bahay nila. Hindi ko alam kung namamalik mata ko. Ngunit tila ba kumikislap ang mga mata ni mama? Ang pamilyar at nakakahipnotismo na kislap sa mata at nangingilit ng ngiti na nakatitig sa kabaong nakatalikod sa pamilya ni Jovi. Nakaramdam ako ng pagsakit ng sikmura. Tila ba kinukuyom ang aking bituka. Hinila ko ang laylayan ng damit ni mama. Senyales na nais kong pansinin niya ako at umuwi na kami. Ma, masakit po ang tiyan ko. Ani ko na nanlalamig at nanghihina. Agad namang kaming umuwi. Mula nang mawala si Jovi ay bumalik ang pagmamahal sa akin ni mama. Lagi niya ulit akong inaalagaan at tila nadidismaya kapag hindi matataas ang temperatura ko pagkatapos magsuka at mahilo. Minsan ko siyang narinig na umiiyak habang naglalakad ako na mag-isa papuntang banyo matapos kung tanggihan ang alok niya na alalayan ako. Bakit ba napakatigas ng ulo mo ha? Bakit hindi ka masunurin gaya ni Jovi? Buti pa si Jovi, sita ni mama sa akin sa tuwing sinusuway ko siya. Pero papadudot masyado akong nangihina at inaantok ng mga panahon ayon upang mawari ang kanyang sinasambit. May pagkakataon na hinahayaan niya ako makipaglaro sa labas na madalas na uuwi sa pagkadapa. Muli nakita ko ang kislap sa mata ni mama habang ginagamot ang sugat ko sa tuhod o sa braso. Animoy may guhit ng ngiti na nangingilid sa kanyang labi. Matagal maghilom ang mga sugat ko. Araw-araw tila penitensya sa akin ang pagbakbak ng natutuyong laman o dugo sa ibabaw ng sugat. Kailangang linisin natin, baby. Kita mo yung itim na yan. Dumi yan, sambit ni mama habang dahan-dahan niyang tinutuklap ang natuyong dugo sa ibabaw ng sugat. Muli ay kumikinaang ang mga mata ni mama gaya ng sariwang dugo na tumutulo mula sa aking sugat. Nanginginig ang kanyang mga kamay at kalamnan habang ako ay umiiyak at nagmamakaawa. Pagkatapos ng tila ba dekadang pasakit ay kakantahan ako hanggang sa makatulog sa kanyang bisig. Kapag naghilom ang sugat ko kapag nariyan si Papa, bago pa man magbukas ang pasukan ay lumilipat kami ng bahay. Buong sere naming sinalubong ang balitang buntis si Mama at magiging ate na ako. Hanggang sa nagpa siyang mga magulang ko na lumipat kami ng bahay. Grade 3 ako ng panahon na yon. Isa yung compound ng isang malaking pamilya na nagmamay-ari ng bukirin sa tapat at maliit na talipapa. Medyo may kalakihan ang bahay na ito kung ikukumpara sa naunang bahay namin. Napako ang aking mata sa bukirin sa tapat ng compound. Napakalawak at tila ba kay sarap maglaro. Agad kong pinasok sa loob ang mga gamit dahil buntis si Mama, ako ang katulong ni Papa, sa paghahakot ng kagamitan at kahon. Katabi ng aming bahay, ang mag-asawang Kuya Jojo at Ate Karina at ang kanilang anak na si Sergey. Agad na nakauyunan ng aking ina si Ate Karina habang tumutulong pa ang kanyang asawa sa pagbuhat ng mga kagamitan namin. Panayang himas ni Mama sa batang karga ng aming kapitbahay.
Ilang taong ka na, Karina? Usisa ni Mama. 29 na po ako, tita. First baby ko po itong si Sir J. Sagot nito sa aking ina. Aba, kay lusog pero usog ha. Ako nga ito 8 taon bago nasundan. Diyos ko, hindi ko alam kung marunong pa akong kumarga ng bata. Narinig kong sabi naman ni Mama. Tita naman, natural na sa atin yun. Ang buong akala ko nga hindi ko kakayanin ang maging isang ina. Sagot pa ni Ate Karina noon sa aking ina. Patuloy pa rin kami sa paghahakot nang magdesisyon akong tumigil panandali sapagkat tila ba nabato-balani ako. Nang namumuong kislap sa mata ni Mama. Nagtago ako sa likod ng pintuan at nagmasid. Iha, napakasarap maging ina. Ibang ligaya na naidudulot ng pag-aalaga at walang katumbas na pag-aaruga ng isang ina. Ang sabi ni Mama habang hinihimas ang braso ng bata. Pwede ko bang makarga si baby Sir J? Nais kong makita kung marunong pa akong maghele. Pakiusap pa ni Mama. Agad na tumango si Ate Karina. Sige po tita, tamang-tama kukuha ko ng pamalit na pamunas kay baby. Maiwan ko po muna kayo saglit, aniya. Napakagandang tingnan ni Mama habang hawak-hawak niya ang bata. Nakakaakit. Gusto kong magpakarga kay Mama. Gusto ko ding ihele. Nadadarang ako ng aking pantasya na mapansin ko ang pagkislap muli ng mata ni Mama. Kita ko ng aking dalawang mata kung paanong ikuyom ni Mama ang kanyang mga labi paloob sa kanyang puting mga ngipin at kagati ng marahan ng pisngi ng bata. Naroon ang kakaibang ngiti gaya ng mga ngiti at panginginig ng laman noong nagdideliryo si Jovi sa kwarto. Umiyak ang bata na agad namang nagpabalik sa kanyang ina mula sa bahay. Hindi ata sa akin sanay si baby Sir J, sabi ni Mama sa kanyang makarismang ngiti. Hala tita, sorry. Gutom na po ata si Sir J. Problema ko nga po kailangan ko nang magtrabaho sa susunod na linggo. Si Jojo naman po ay hindi ko maasahan sa pag-aalaga. Samantala ay tumaas na ang aking balahibo at pinagpapawisan ako ng malamig noong mga sandaling yon. Hindi maaari. Wag, nakikiusap ako, wag. Nako Karina, maaari mo sa aking iwan si baby Sir J. Wala naman akong ginagawa buong maghapon at wala rin akong kasama. Hayaan mo ako muna mag-alaga kay baby Sir J. Suwestyon pa ni Mama. Nais ko sanang sumigaw ngunit bakit? Para saan? Ito ang aking ina, nag-aabot ng tulong samantalang pinag-iisipan ko siya ng masama. Ngunit bakit? Nakalipas sa mga araw at buwan, wala namang kakaibang nangyayari kay baby Sir J. Hindi siya nagsusuka at nangihina. Hindi rin siya maputla. Sa tuwing uuwi ako sa hapon ay kita ko kung paano at gaano kasaya si Mama habang hinihele si baby Sir J na napapalitan ng pagkauyam kapag binabalik na niya ang bata sa kabilang bahay. Minsan naisip ko, sana sanggol na lamang ulit ako. Nagpaalam sila Ate Karina kay Mama, magbabakasyon daw muna sila sa Ilocos at baka isang linggo silang mawawala. Isasama nila si baby Sir J. Maaga kong nakauwi ng hapon na yon at kita ko kung gaanong kabalisa si Mama. Naroong tulala lamang siya sa harapan ng salamin. Kinagabihan pumasok si Mama sa aking kwarto na may dalang gatas. Inumin ko daw para tumangkad ako. Tumanggi ako sapagkat nagsipilyo na ako at mainit pa ang gatas. Bigla namang nanlisik ang mata ng aking ina at nanginginig ang kamay niya na pilit pinapainom sa akin ang gatas. Inumin mo ito, isa, pagbabanta niya. Gulat at naguguluhan man ay pilit kong ininom ang gatas. Hindi ko alintana ang init ng gatas sa aking dila na dumadaloy sa aking lalamunan at sikmura. Ayan, makinig ka lang sa akin. Sumunod ka lang sa akin. Matulog ka na.
mahinahong sambit niya habang haplos ang aking ulo. Kinaumagahan ay hindi ako makagalaw. Parang nilalamutak ang sikmura ko. Nalalasahan ko ang mainit at maasim na laway na umakyat sa aking lalamunan. Sumuka ako sa kama. Hinang-hina ako at hindi ko may galaw ang aking paa. Nanlalambot ang aking tuhod, umiikot ang aking paningin. Anong oras na? May pasok ako. Hindi ako maaaring magkasakit. Ma! Sabay ng buka ng aking bibig ang siyang pagbulwak ng hindi kaaya-aya at maasim na suka. Mama! Dinig ko ang patakbong lakad ni Mama papalapit sa kwarto. Shh! Tama na. Andito na si Mama. Okay lang yan. Shh! Patuloy niya akong inaalo at hinahaplos sa likod. Inakay niya ako papunta sa banyo upang hugasan ng suka sa aking katawan. Napakabanayad ng kanyang mga haplos. Ang sarap ng inaalagaan. Para kong puppet na sunod-sunuran sa aking ina. Ayan. Kung ganito ka lang lagi, magiging masunuring ka lang lagi ha. Paulit-ulit niya sa aking yung sinasambit. Nagising ako na nasa tabi ko si Mama. May dalang sopas at biskwit. Hindi niya binibitawan ang aking kamay. Lagi niya itong hinahaplos. Pakiramdam ko ako ay sanggol. Bago matulog, binilinan niya na inumin ko ang gatas na iniwan niya na nakatulugan ko at hindi na inom. Kinaumagahan parang walang nangyari sa akin. Napakasigla ko. Agad ako naligo at nagbihis ng pang-eskwela. Nagsusot ako ng medyas nang biglang pumasok si Mama. Bakas ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Hubarin mo yan, bakit ka nakabihis? Nanlaki ang mga mata ni Mama habang sinasabi niya yon sa akin. Ma, okay na ako. Wala na pong masakit sa akin. Papasok na po ako, Mama. Kaya ko na po. Naggingit-ngit sa galit ang mga ngipin ni Mama. Alena, buwaba ka para kumain. Huwag kang aalis ng bahay nang hindi ko kumakain. Biglang sabi na lamang ni Mama. Nagtaka ko kasi ang bilis magbago ng mood ni Mama. Sabi ng teacher ko marahil ay dala lamang ng pagbubuntis ang drastikong pagpapalit-palit ng ugali at emosyon. Nagmadali ako pumunta ng kainan. Handa na ang almusal. Unahin ko raw ang gatas. Dahil sa kagustuhan ko na umalis at pumasok, agad-agad ko itong ininom. Hindi umiimik si Mama. Nakatingin lamang siya sa akin habang ako ay kumakain. Nakakailang ang titig niya sa akin sa aking bawat pagsubo. Hindi ko ito alintana. Paalis na ako ng bahay nang makaramdam na naman ako ng pamimilipit sa aking tiyan. Eto na naman. Parang hinuhukay at ginagalugad ang bawat sulok ng aking sikmura upang ilabas. Nararamdaman ko ang mainit at mahapding maasim na animoy asido na nagnanais kumawala sa aking sistema. Tumakbo ako sa aming banyo at sumuka. Pakiramdam ko ay naisuka ko ang aking lamang loob. Sobrang sama. Puwe. Nangihina ang aking tuhod at gumagapang papunta sa inodoro saka inangkla ang aking mga bisig upang pangsuporta sa demonyo sa aking bituka. Na inuubos ang aking lakas. Naramdaman ko ang yapak ni Mama papalapit sa banyo. Malumanay gaya ng boses niya nang sabihin niyang, "Sabi ko na sa iyo, Alena, hindi ka pa magaling. Halika't alagaan kita. Huwag ka kasing matigas ang ulo. Love ka ni Mama." Aniya. Tila anghel si Mama na mga oras na yon. Napakakalmado ng kanyang mukha. Walang bahid ng pangamba o pagkabahala. Napakapungay ng kanyang mga mata at tila nangungusap na ako'y sumunod na lamang. Hinayaan ko si Mama na dalhin ako sa kwarto upang magbihis. Sa bawat oras na makakaramdam ako ng kaginhawahan ay papainumin niya ako ng gatas o di kaya'y juice.
Wala namang kakaiba sa lasa bukod sa kakaibang nararamdaman ko sa aking sikmura matapos kong uminom. Isang linggo akong hindi nakapasok sa paaralan. Nakakaulol ang mga haplos ni mama. Tila ba ako ay hinihele? Para sa isang bata, animoy droga ang pag-aaruga, pag-aalaga at pagmamahal. Makalipas ang 8 araw ay nagising akong wala si mama sa aking tabi. Nangihina man ang aking mga tuhod. Buhat ng 8 araw na pabalik-balik sa banyo para sumuka ay sinubukan kong hanapin si mama. Nakita ko siya sa balkonahe habang hawak si Baby Sir J. Mulit-muli ay tila ba tau-tauhan lamang ako. Hindi na ulit ako binigyan ng atensyon ni mama. Ngunit nakabalik na ako sa eskwelahan. Wala nang demonyo sa sikmura ko. Magaling na ulit ako. Lumipas sa mga buwan at pinanganak na ang aking kapatid. Halos lumukso ang aking puso sa tuwa. Sa wakas ay ate na ako. Meron na akong kapatid. Bakas din ang saya sa mga mata ni mama. Ngunit simula nang ipanganak ang aking kapatid, hindi pumapayag ang aking ina na hawakan ko ito. Gaya ng kay Baby Sir J, sa kapatid ko na pa ako lahat ng atensyon ni mama. Ayos lang naman sa akin, sadyang nami-miss ko lamang ang mga haplos at yakap ni mama. Pero di gaya ni Baby Sir J, naging sakitin ang aking kapatid. Halos lagi kaming nasa ospital. Nananariwa sa akin ang mga imahe ni Jovi. Pumunta sa bahay ang kapatid ni mama. Gusto kong isamang umuwi sa Quezon City upang magbakasyon at upang makilala ang ibang mga pinsan at kamag-anak. Ayaw ko mang iwan sila mama at aking kapatid ay naging madali para sa aking saloobin na sumama. Hindi rin naman ako mahal ni mama. May bago na siyang paborito. Hindi mahalaga na mawawala ako. Ayaw ko nang umuwi sa bahay, ayaw ko na kay mama. Nakiusap ako sa tita ko at lolo ko na magpapaiwan ako. Hindi ko inaakala na hindi tututol si mama. Matigas talaga ang ulo ni Alena. Hindi yan masunurin. Kayo nang bahala sa kanya. Dinig ko mula sa kabilang linya habang kausap ni tita si mama. Lumaki ako at nagdalaga. Wala nang demonyo sa bituka ko. Hindi na ako sakitin. Wala na rin akong balita kay mama at sa aking kapatid. Palagay ko ay dalaga na rin siya. Kumusta na kaya siya? Kasalukuyan akong intern sa isa sa mga hospital dito sa Quezon City. Mayroon akong isang pasyente na ayaw magpakuha ng dugo at magpaayos ng suwero sa iba, kundi sa akin lamang. Napapadalas ang dalaw at bisita ko sa kwarto niya. Kasabay nito ang kwentuhan. Nakapalagayan ko siya ng loob hanggang sa hindi ko namalayan na nailalahad na namin sa isa't isa ang mga personal na bagay. Nakita mo itong 2 ngipin na nawala sa itaas? Meron akong kaklase noon, ng grade 4 kami. Malapit ko siyang kaibigan. Minsan nang sabay kaming magpunta sa banyo ay nasabi niya ang patungkol sa umuugang ngipin. Nalamig ako sa sinabi ng babaeng kausap ko. Muli ay bumabalik sa mga imahe at alaala ko si Jovi. Sinubukan ko nang manatiling kalmado. Miss, okay ka lang? Tanong ng babae nang mapansin ata na wala ako sa aking sarili. Opo, okay lang ako. Sige po, ano pong nangyari? Pinakita ko sa kanya ang umuugang ngipin ko. Sabi ko na sa darating na Sabado, dadalhin ako sa dentista na labis kong kinakatakot. Kumikislap ang kanyang mga mata nang alokin niya ako na siya na lamang daw ang mag-aalis ng ngipin ko. Mapilit siya. Takot man ay pumayag ako. Sa isip ko noon ay mas okay ata na matali kong kaibigan na magtanggal imbes na dentista. At ang kanilang nakakatakot na mga kagamitan. Kasalukuyan akong nanginginig. Namamawis ang aking mga kamay. Tila ang alinsanga ng kwarto na yon kahit na malamig ang binubugang hangin ng aircon. Tinastas niya yung sinulid sa laylayan ng palda niya. Saka tinali sa aking ipin. Pwersahan niya itong binunot. Pilit niya akong kinukumbinsi na siya ang nagtatanggal ng sarili niyang mga ngipin
At hindi naman ito masakit pero iha, yun na atang bangungot sa aking pagkabata. Nang matanggal na niya ang isa kong ipin, akma siyang tatalikod at ako ay yuyuko nang masiko niya ang aking pisngi. Iyak ako ng iyak noon sa sakit. Tingnan ko nga ulit. Sabi niya. Agad ko namang binuka ang aking bibig at walang habas niyang binunot ang katabing ngipin ng kakabunot lang. Malambot ang gilagid ko noon dahil sa nalamog na pagkakasiko at pagkakabunot ng unang ngipin kaya't napakadali para sa kanya na mabunot ang pangalawa. Walang tigil noon ang dugo na dumadaloy sa aking bibig. Takot na takot ako. Samantalang ang kaklase kong yon ay tuwang-tuwa. Kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwa. Na ospital ako dahil sa labis na pagdurugo. Nakaabot sa pamilya namin ang nangyari. Nagbigay ang magulang niya ng pampaospital. Inisip nila parte lamang yon ng kalokohan ng bata. Ngunit simula noon ay lumayo na ako sa kanya. Nagdaan ang mga araw na kapag sumusulyap ako sa kanya akma siyang dudukot sa bag at ilalabas ang maliit na pakete saka mag-aarte sa hangin na animoy bumubunot ng ngipin. Ilang gabi akong hindi pinatulog ng bangungot na yon na nagiging realidad na. Totoo palang nangyari yon at heto ang dalawang bakante sa bibig ko. Miss, ayos ka lang ba? Nabingi ako ng mga alaala. Ma'am, ano po bang pangalan ng kaklase mo? Linda. Hindi ko makakalimutan ang pangalan. Linda Magpayo. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig, Papa Dudut. Hindi ako makakilos. Namamawis ang palad ko at tila hinahalukay ang aking sikmura pabalik. Ang Linda na tinutukoy ng kausap ko ay walang iba kundi si Mama. Papa Dudut, alam ko na marami sa inyo ang magtataka kung ano ang meron kay Mama at kung saan ang nakakatakot na parte ng kwento ko. Well, natatakot ako mismo sa aking ina. Dahil bata pa lamang ako ay naoobserbahan ko na. Alam kong hindi siya pangkaraniwan. Ramdam ko noon pa lamang na may something wrong sa kanya. At yan ang kinakatakot ko hanggang ngayon. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay kasama ko na ulit si Mama pero naroon pa rin yung confusion ko tuwing magkasama kami. Oo, mahal ko siya pero ginagawa ko ang lahat para hindi niya ako maging favorite. Kasi napapansin ko, sa tuwing ako ang paborito niya ay hindi maganda ang nararamdaman ko. Ewan ko ba? Tungkol naman sa kapatid ko, ayon, okay naman siya ngayon pero ang pinagtataka ko lang sa kabila ng pagmamahal ni Mama sa kanya noon, naging masasakitin siya noong bata siya na para bang isang kamalasan ang maging isang mother's favorite. Nawala lamang yon nung maging teenager na ang kapatid ko at nabaling ang atensyon ni Mama sa ibang bata. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko. Muling maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Alena. Maraming salamat, Alena, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Naunawaan namin ang iyong problema. Tingin namin natatakot ka sa iyong ina dahil sa mabilis nitong pagbabago ng mood o personality at sa kakaiba nitong pagkahilig sa mga bata. Bagamat naapektuhan ka sa pag-uugali ng iyong ina, bilang anak ay unawain mo na lamang siya. Ipakita at iparamdam mo pa rin sa kanya na mahal mo siya. Dahil sa kabila ng kanyang kakaibang personality, ay naging mabuting ina pa rin naman siya sa iyo. Inalagaan kanya at minahal. Kung hindi ka man komportabling maging mother's favorite, at least, ibigay mo lamang sa kanya ang iyong buong respeto at pangunawa at pagmamahal. Dahil sa tingin ko ay deserve ng lahat ng magulang ang irespeto at mahalin. Huwag kalimutan na suportahan at makinig din po sa Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories. Manood din po ng Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga,
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa